Narito ang latest update sa nawawalang beauty queen na teacher na si Catherine Camilon na mapasa hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan mahigit 3 buwan na ang nakakalipas. Kumpirmado na si Catherine Camilon ang nakitang babae na inililipat sa pulang SUV. Ito ay nangangahulugang tumugma ang mga naging pahayag ng 2 testigo na posibleng si Jeffrey Magpantay nga ang isa sa mga nakita nila na nanutok sa kanila. Isang napakahalagang bagay ang na-recover ng pulisya na posibleng magdidiin sa mga sospek. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Kinumpirma na ng CIDJ ng Region 4A na si Police Colonel Jacinto Malinaw. Ayon sa kanya, nakatanggap raw sila ng official report mula sa forensic group ng DNA initial result ng kinandak na examination. Unfortunately, yung isang na-recover na dishwashing sponge na merong nakakabit na buhok ay tumugma o nagmatch doon sa magulang ni Catherine Camilon. 99.99%, yun po ang initial result na kumpirmadong si Catherine Camilon nga ang babaeng nakita nilang inililipat sa abandonadong pulang SUV. Ayon pa sa PNP na isa umano itong napakatibay na ebidensya na magdidiin sa mga sospek na si Jeffrey Magpantay at si dating Police Major Alan De Castro. Dahil dito ay isusumiti na sa Batangas Prosecutor's Office ang naturang ebidensya na magsasagawa ng preliminary evaluation. Naniniwala at umaasa naman ang ina ni Catherine Camilon na si Rose Camilon na buhay pa ang kanyang nawawalang anak. At nakiusap din siya sa dating pulis na si Major Alan De Castro at ang driver nitong si Jeffrey Magpantay na magsalita na sa kanilang mga nalalaman kaugnay sa pagkawala ng kanyang anak na si Catherine Camilon. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Ching Ching and Ma'am Rose. Kamusta po ang inyong kalagayan matapos po kayong maere sa aming programa nung nakaraan? Ganun pa rin, no? Araw-araw naghihintay ng kalinawan, kaayusan para sa kaso na ito ng aming anak. So ma'am, pwede niyo po bang ikwento sa amin kung paano po umabot sa punto na ito pong inyong anak ay bigla na lang pong nawala? Nung 12, noon siya nagpaalam sa akin sa bahay, sa amin, na galing pa siya ng school nung hapon. Nagpaalam siya na pupunta siya ng Batangas, dito sa Batangas City, na ang alam lang naman namin na pinupuntahan niya dito yung nasabi niya na dating yung Balisong Channel. Noon ngang gabi na yun, kinabukasan, noong mga bandang alas 7 lampas noon, nag-text siya sa akin nga, nasa Centro Mall siya, nag-reply ako sa kanya. Tapos ng mga bandang alas 8:30 na ng gabi, tumawag siya, sabi niya, nandito ako sa Bawan na gasolinahan, Petron gasolinahan, na may hinihintay siya na sinasabi niya yung nakakasama niya sa kanilang quarters ng Balisong Channel. Yun ang sabi niya eh. Di, nagtanong lang ako sa kanya, o anong oras pa dadating yung kasama mo, gabi na. Sabi niya, hindi, madali lang naman ito, yun ang sagot niya. Tapos nung lagay naman ang loob ko na okay siya, na hindi naman namin alam na talagang may ganitong sitwasyon siya. Tapos nung ma'am na kinabukasan na, naghihintay ako ng text niya, nasa bahay kami ni Ching. Sabi ko, bakit parang tanghali na, hindi natunog yung cellphone ko dahil yun, basta umalis siya, kinabukasan, mga 6 o mga 5, nagte-text na siya sa akin o kaya tatawag na nandun na siya, malapit na siya doon. Tapos noong mga bandang alas 10 na siguro yun, sabi ko, bakit hindi siya nagte-text? Ang ginawa ko, ma'am, nag-text ako, nagtawag, cannot be reached, tapos offline. 14 hours na yata siya na, parang na kami na hanapin namin doon sa sinasabi niyang lugar, sa Bawan Station, sa Petron, doon sa Balisong Channel na sinasabing quarters na tinitigilan nila. Yun, hanggang sa naghanap po kami, wala naman. Yun, hanggang sa ngayon po, yun ang huli naming kita at usap kay Kat. So ma'am, kasi po nabanggit po ninyo na ang involved po dito ay isa pong pulis na si Major De Castro. Siya po ba ay personaling kilala niyo? Hindi ho, nung una, hindi ho namin siya kilala. Kaya lamang po namin siya na kilala at nalaman namin na siya yan. Simula nga po nung hinahanap namin si Kat, na may nagsabi nga po na yun ang kanyang kinikita pag napunta siya dito sa Batangas.
Anak tsaka po kapatid. Lahat po ng mga gusto namin binibigay niya. Ayun po, hindi po siya nagkulang sa amin. Hindi naman po, para sa amin po, hindi naman po porque may pagkakamali po siyang nagawa ay masama na po siyang tao. Hindi po, marami pong nakakilala po sa kanya na mas tinitignan po kung paano siya naging mabuti sa kanila. Hindi po nila tinitignan yung pagkakamaling nagawa po ni Catherine dahil po mabait po talaga siya. Gaano na po ba katagal na missing po itong inyong anak? Bali nito pong 12, bali 13 po namin siya hindi nakausap. 3 buwan na po, ma'am, nawala siya. Gaano po naka-apekto sa inyo itong pagkawala ng inyong anak? Sobra, ma'am. Sobra. Sobrang araw-araw. Hinihintay namin siya at araw-araw, ma'am. Hinihiling ko sa Panginoong Diyos na sana muli makasama na namin uli siya at yung talagang bilang ina, yung ramdam ko yung pananabik ko sa kanya. Sobra, ma'am. Para sa amin po, yung mabigyang linaw, ang pagkawala ng aming anak kung sino ang may talaga ang makakapagsabi talaga na kailangan isabihin nila kung nasaan ang aming anak dahil ang hinihiling po namin ay makita namin, malaman namin kung ano ang totoo, kung nasaan ang aming anak. Anak, Bibe, hinihintay ka na namin. Mahal na mahal ka namin, na miss ka na namin. Basta mag-iingat ka. Hihintayin ka namin. Magpakatatag po siya. Kung sakaling okay pa po siya, magpakatatag lang po siya dahil naghihintay po kami sa kanya at nagpapakatatag din po kami para sa kanya. Magsabi naman kayo, sabihin ninyo kung ano ba talaga. Ilabas ninyo ang aming anak. Nakikiusap ako. Siguro naman sila tao din. May pakiramdam na maintindihan nila kung gaano kahirap sa amin bilang pamilya ang mawala ang isang kapamilya na wala kaming ibang alam kung ano ba talaga. Kaya na sana magsabi sila, magsalita sila. Huwag po kayong mag-alala dahil si Sir Raffy po ay tututukan po itong kaso. Ganun din po ang CIDG. Nangako naman po sila na hindi po kayo papabayaan hanggang sa makamit po yung hustisya po.